Sa lupaing mahangin, tuyo at matapang ang araw. Isang putaheng nagsimula bilang simpleng ulam ng mga ninuno ang naging sagisag ng katatagan, pagtitipid at pagmamahal sa lupa, ang pinakbet. Ito ang kwento ng gulay, ng lupa at ng mga taong hindi kailanman sumuko sa panahon. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, matipid na ang mga Ilocano. Hindi dahil sa kakapusan, kundi dahil sa karunungang gamitin ang mayroon. Sa lupaing bihira ang malalambot na gulay at karne, natuto silang gumawa ng ulam mula sa kung ano ang kayang tumubo sa hirap ng lupa. Sa mga unang nayon, ipinanganak ang dinengdeng, isang gulay na nilaga sa tubig at bagoong. Mula roon, mabubuo ang isang mas makapal, mas matapang at mas pusong putahe, ang pinakbet. Ang pinakbet ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na pangunahing binubuo ng iba't ibang gulay, niluto sa alat at linamnam ng bagoong. Karaniwang sangkap nito ang ampalaya, talong, okra, kalabasa, sitaw at kamatis, mga gulay na sagana sa ating lupa. Ang lasa nito ay kakaiba. Pinagsamang alat, linamnam at bahagyang pait, isang kombinasyong sumasalamin sa tunay na lutong bahay. Ang pinakbet ay nagmula sa Ilocos Region, isang rehiyon na kilala sa pagiging matipid, masinop at malapit sa kalikasan. Mula ito sa salitang Ilocano na pinakebet na ang ibig sabihin ay pinasingaw hanggang lumiit, isang paglalarawan kung paano niluluto ang ulam na ito. Noong unang panahon, umaasa ang mga Ilocano sa kung anong ani ang mayroon sila. Walang nasasayang. Ang bawat gulay ay ginagamit at ang bagoong isda ang nagbibigay buhay sa lasa. Sa kakulangan ng rekado, natutunan nilang paigtingin ang natural na lasa ng sangkap, isang tradisyong ipinapasa hanggang sa kasalukuyan. Sa pagluluto ng tunay na pinakbet, bawat hakbang ay mahalaga at bawat sangkap ay may tamang oras. Sa tradisyonal na pagluluto, kaunting tubig lamang ang ginagamit upang manatiling puro ang lasa. Hindi ito hinahalo ng madalas upang mapanatili ang hugis at tekstura ng gulay. At higit sa lahat, hinahayaan itong mangibabaw ang likas na lasa ng bawat sangkap. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ang pinakbet. Sa Ilocano na bersyon, simple, tuyo at gumagamit ng bagoong isda. Sa Tagalog na bersyon, mas saucy, may bagoong alamang at kadalasang may karne. Magkaiba man sa paraan, iisa ang diwa, ang pagmamahal sa lutong bahay. Ang pinakbet ay higit pa sa pagkain. Ito ay simbolo ng kasimplihan, isang paalala na hindi kailangang maging magarbo upang maging masarap. Simbolo rin ito ng pagtitipid at pagiging praktikal, gamit ang kung anong meron, at higit sa lahat, ito ay simbolo ng pamilya ng sabay-sabay na pagkain sa iisang hapag. Sa makabagong panahon, patuloy na nagbabago ang pinakbet. Sa mga restaurant, ito ay ginagawang fine dining dish. Inaangat ang simpleng ulam sa bagong antas. Mayroon ding vegetarian at vegan versions na pinananatili ang lasa, ngunit inaayon sa bagong henerasyon. At sa fusion cuisine, ang pinakbet ay nagiging inspirasyon ng mga bagong putahe.
Sa bawat subo ng pinakbet, nalalasahan natin ang kasaysayan, kultura at puso ng Pilipinas. Isang simpleng ulam, ngunit nag-uugnay sa atin, sa ating pinagmulan. Dahil sa pinakbet ang kwento ng lupa at ng tao ay patuloy na nabubuhay. Maraming salamat po sa panonood at sana po may natutunan kayo sa bidyong ito. Hanggang sa muli.